Alright, so ang topic natin for tonight is the faith and the silence of God. So before that, ang ating so pray naman na pala tayo, no? So okay na tayo. So yun nga, ang topic natin for tonight is faith and the silence of God from the Bible verse Genesis 22 verse 1 to 13. So um yung series natin for this month is about faith in action. So, during the first week, ang natakol natin is about faith that saves. So, it's all about the faith. Dito natin diniscuss yung mga nag-attend on the first week is on how the faith saves us from this earth, from our everyday lives. Ayan. So sa second week, yung faith that pleases God. So ayan, si Sai, diniscuss niya about this topic on how faith that yung kung paano yung pananampalataya natin na nagpi-please kay God. So tonight, it's all about faith and the silence of God naman. Uh, and then na itatakal natin within the Bible verse na Genesis 22 verse 1 to 13. So ayan. So ano nga ba yung ano yung napapaloob doon sa Bible verse na Genesis 22 verse 1 to 13. So babasahin ko. So yung Bible na hawak ko ngayon is the Pinoy version. Mas nakakaano kasi kapag Pinoy. Pinoy version siya. Mas ano nakaka-touch kasi syempre yung every word um ano touch na touch sa puso. Ayan. So ito yung uh, napapalob sa verse na yan. So Genesis 22 verse 1 to 13 says, after ng ilang panahon, tinest ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Sumagot naman siya, nandito po ako. Ano po iyon? Sabi ng Diyos, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na mahal mo, at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Iaalay mo siya sa akin bilang sacrifice doon sa bundok na ipapakita ko sa iyo. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy para sa gagawing sacrifice. Tapos ni-ready niya ang donkey niya. Umalis siya kasama si Isaac at yung dalawa niyang alipin para pumunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nung pangatlong araw, natanaw na ni Abraham yung lugar na pupuntahan nila. Sabi niya sa mga alipin niya, dito muna kayo kasama ng donkey. Pupunta kami doon ng bata at mag-worship tapos babalikan namin kayo. So pinabuhat ni Abraham kay Isaac yung kahoy na gagamitin para sa sacrifice. Tapos dala naman niya yung kutsilyo at yung pampaapoy. Nung naglalakad na sila, sabi ni Isaac, Tatay, ano yun nak? Sagot ni Abraham. Sabi ni Isaac, meron tayong pampaapoy at kahoy, pero nasaan yung tupa na iaalay natin? Sumagot si Abraham, ang Diyos ang magbibigay nun, kaya tumuloy na sila sa paglalakad. Pagdating nila sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa si Abraham ng altar. At inayos niya doon yung mga kahoy, tinali niya ang anak niya at hiniga niya sa altar, sa ibabaw ng mga kahoy. Tapos kinuha niya ang kutsilyo para patayin ang anak niya. Pero bigla siyang tinawag ng anghel ni Lord galing sa langit. Abraham, Abraham. Ano po yun? Sagot niya. Sabi ng anghel, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawan ng kahit ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos kasi hindi mo pinagdamot sa kanya ang anak mo,
yung kaisang-isang anak mo. Tumingin si Abraham sa paligid at iyon, may nakita siyang lalaking tupa na nasabit yung sungay sa sanga ng mababang puno. Kinuha ni Abraham yung tupa at yun ang inialay bilang sacrifice imbes na yung anak niya. So ayan, um ito yung summary ng Bible verse na ito na God commands Abraham to offer Isaac, the son of promise, as burnt offering. Abraham obeys without questioning. As they reach Mount Moriah, Isaac carries the wood, unaware he is the sacrifice. So Abraham prepares the altar and is about to slay Isaac. When God intervenes, stopping him, a ram appears, caught in the thicket and becomes the substitute of offering. So yung place na yon itinawag is the Lord will provide. So, itong passage nito or itong scripture na to, meron akong apat na tema na gustong iparating sa atin. So, ito. Ang unang tema is faith in silence. So, sabi doon sa passage nito, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. So, God was silent from the moment he gave the command until the moment Abraham lifted the knife. So, kung mapapansin natin, mula nung tinawag ni God si Abraham at inutusan niyang pumunta sa Mount Moriah, ah hindi siya hindi siya nagsabi ng maraming explanation. Basta sinabi niya lang na inutusan niya si Abraham na pumunta sa mount na yon. So, he was silent by then. Parang yun nga, tinitest niya si Abraham sa pananampalataya niya, sa pag-surrender niya kay Lord. So, walang maraming salita si God sa kanya, basta sinabi niya lang na pumunta siya doon. So, but then, Abraham didn't negotiate, complain, or ask for signs. He trusted God's character even when God didn't explain himself. So, ayun. Tawag dito, kapag merong pinapaano, sa real life natin, kapag merong pinapagawa or something na pinapahiwatig si Lord sa buhay natin. Minsan hindi natin maiwasan na mag-question. So sa paraang ito, parang uh, yung tema na to sinasabi sa atin na yung faith natin is uh, nakasalalay on how we trust God when it comes when it comes to moment na hindi gaanong um, hindi gaanong maingay or something na walang gaanong explanation ang lahat ng nangyayari sa atin. So dito pa lang um, sina, pinaparating sa atin na when it comes to faith, dapat hindi tayo nakikinegotiate kay Lord. Kasi dapat yung faith natin nakasurrender lang sa Kanya. Nakafocus lang sa Kanya. Kasi sabi nga nila, 'di ba? Kapag silent si Lord, um, mas na mas matibay or mas maingay yung um, pagpo-provide or pag-guide niya para sa atin. So number 2, obedience without explanation. So yun nga. So Abraham rose early in the morning. So ayun nga, nung sinabi ni Lord na inutusan niya si Abraham na pumunta sa ganitong lugar, um, agad-agad na sumunod si Abraham. No buts, no hindi niya sinabi na pag-iisipan ko muna, parang ganyan. So,
aga pa niyang gumising para sa lakad na yon. So, yun nga, obedience without explanation. Hindi humingi si Abraham kung bakit siya pinapapunta sa mount na yun, anong gagawin niya. So, ganun din po in real life. Tinitest ni Lord yung faith natin kapag may sinasabi siyang gagawin natin. So, hindi pala tayo dapat hindi pala dapat natin sinasabi na, ay pag-isipan ko muna, ganyan. Hindi naman siya, kapag gumagawa tayo ng desisyon, ah, kapag, when it comes to, um, pag nararamdaman natin na it is a plan of God, it is for the good of many. So, hindi pala dapat natin siya nakikinegotiate. Parang si Abraham na sinabi niya na ah, sinabi ni God sa kanya na pumunta sa mount na yon. Hindi na siya nagtanong eh. Basta sinunod na lang niya kung ano yung sinabi niya. So sabi dito, real faith isn't proven in comfort, but in crisis. So ayun, um, kapag kasi nasa comfort tayo, um, hindi doon napoprove yung faith natin. Kasi syempre nandun tayo sa comfortable situations. But in a crisis situations, ganyan, doon talaga natitest yung real faith natin. Parang si Abraham, 'di ba? Kaisa-isa niyang anak. 'Di ba sinabi ni God sa kanya na iaalay niya yung kaisa-isa niyang anak. Pero 'di ba? Um, hindi na niya question kung bakit yung kaisa-isa niyang anak ang pinili na iaalay, na isa-sacrifice, 'di ba? Sinunod na lang niya. Ayun. So, ang hirap in real life talaga, ang hirap sumunod sa ganun. May testimony ako about this. Yung nung nangyari sa akin na yung dream job ko na talagang ah, dumating ako sa point na pinapabitawan sa akin ni Lord. Kasi siguro nakita niya na hindi doon hindi doon magiging successful or hindi doon magiging matiwasay yung buhay ko. So ayun. So dream job ko siya, oo. Pero dumating ako sa point na pinapabitaw niya sa akin. Kasi yun nga, naramdaman ko na rin na hindi na siya healthy para sa akin. So kahit ayaw ko, binitawan ko. But then unknowingly, may kapalit. Yung kapalit, in my surprise, yun, hindi ko inaakala na yun, yun pala yung best na para sa akin na hindi ko inaakala na may ganun pala na blessing para sa akin. So yun. Number three, God will provide but not always in advance. So ayun, God Himself will provide the lamp. Yung moment na ipinatong na ni Abraham si Isaac doon sa altar, and then isasacrifice na niya, and yung kutsilyo itinaas na niya. But then, ayun niya, eksakto na lumabas yung angel na sinabi niya, Abraham, stop it. So doon, in that moment, yung provision ni Lord na it is not always in advance but never late. Ayun. So that moment, doon natin nakikita, doon yung promise ni Lord na lahat ng provision niya, as long as nakikita niya na nagpupursige tayo, hindi madamot si Lord. He will always provide. He will always uh, give what He has promised. So yan, God provided at the last possible moment, not early, not late. So yun, kasi tayo sa buhay natin ngayon, hindi madali na mag-antay. Lalo na't kapag, alam mo yun,
yung urgency natin, tao tayo, na gusto natin kapag may gusto tayo, gusto natin naabot natin kaagad. Pero in this passage, tinuturuan tayo kung paano tayo mag-antay. Kasi yung pag-aantay natin, very worth it. Kagaya nun, yung sa akin na um, nung time na binitawan ko yung yung dream job ko, ang tagal kasi sa parang ang sabi, may nabasa ako noon na kung yung may passage noon na sinabi niya na ah, when the time is right, God will make it happen. Ayun, nababasa ko yun, nung nabasa ko yun, talaga, nag-set na ako ng decision na bibitawan ko na siya. And then, nag-expect ako na kaagad-agad may kapalit. Pero hindi. But then, hindi ako bumitaw. Meron yung time na talagang nagfa-fluctuate yung faith ko kasi maraming rejections, ang dami kong trinay na mga possible ways kung paano magkaroon ulit ng trabaho, ganyan. But then God, parang pinadaan niya ako sa maraming reroutes, maraming detour. Pero yung detour na yon, doon niya ako ginawang mas strong, doon niya ako mas ginawang mas maraming may alam or mas maraming natutunan. Not just the experience, but then the skills. Mandakin mo, hindi ko inaakala noon na magkaka-pandemic, di ba? And then during the pandemic, doon ko na nakita na yung work from home, possible pala na kumita ng ganito kalaki for na nandun ka lang sa bahay, ganyan. So, ah na-try ko ang iba't ibang skills, na-try ko yung mga iba't ibang paid courses, meron din time na na-scam ako, ganyan. So then, yung mga moments na yon, ginawa ako ni Lord na maalam, ma-experience sa iba't ibang skills, sa iba't ibang um, dimensions ng buhay. So yun, it is not always in advance yung mga provisions niya, but then it's never late. Yun niya, tinuturuan tayong mag-antay. Pero yung promise niya na He will provide. And yun niya, God is faithful. Ayan. Number 4, faith as a journey, not a moment. So, we will worship and then we will come back to you. Yun ang sabi sa Genesis 22 verse 5. So, yung faith kasi natin, hindi lang siya pang isahang moment lang eh. Hindi lang siya parang pang my day, ganon. Faith is a journey. So, hindi sana natin siya madaliin. Kunwari, uh, may faith ka ngayon and then bukas wala and then sa susunod meron na naman ganun. Yung fluctuating siya but then sana yung faith natin as a journey as we come along as we go along the path, sana mas tumitibay at mas tumitibay. Yung relationship natin with the Lord, sana mas lumalalim at lumalalim. So sa mga first timer ngayon, sana sa session na ito or sa as we meet ngayon, sana mas naging instrument kami para mas lumalim yung faith, maging mas magkakaroon kayo ng journey with the Lord and then with deep relationship with the Lord. So, wag sana nating i ang tawag dito, i i-relate or something na i i-consider na ang faith natin is not just a moment. I-consider natin siya as a journey.
So ayun, i-try na rin natin magbasa-basa ng Bible kahit pa isa-isang verse per day, ganyan. Mas nakakagaan ng buhay na meron tayong relationship with the Lord na ah dine-develop every day, na ini-improve every day. Ayan. So, paano ba natin itong verse na to is, paano natin siya i-apply sa ating buhay? So, for those who are waiting for answers. So, this verse is, sometimes God allows silence to deepen your roots. He wants us to trust the giver, not just the gift. So, ayun. Um, nung time na binitawan ko yung aking dream job, talagang ibang-iba yung um, yung nagtitiwala ako dun sa next job na makukuha ko. Parang alam mo yon yung hindi, yung focus ko hindi dun sa giver nung nung next job ko, which is God. Nag-focus ako dun sa dun sa next job na makukuha ko. Parang kasi nung nag-focus ako dun, parang hindi ko love. Parang sabi ko, ito yun, ito yung next job ko na kapalit nung dream job. Parang ganon. Parang na-disappoint ako. But then, sabi ko, na-realize ko, bakit nga ba dun sa ako, nagfo-focus ako dun sa dun sa binigay niya. Not the giver. Not the, hindi dun sa nagbigay. Dapat dun tayo sa nagbibigay na nagtitiwala, hindi dun sa nare-receive natin. Ayan. So for those walking through loss or confusion, faith isn't just absence of fear. It's choosing trust even when trembling. So ayun. Kahit na meron tayong kinakaharap na para struggles or problema, um, let's face it, nakasama si Lord. Kasi trusting God, even when everything is falling apart, everything is nakaka-disappoint, wag sana nating bitawan yung pananampalataya natin kay Lord. Kasi yun lang at yun lang ang magiging sandata natin when it comes to facing our fears, when it comes to facing our struggles. Ayan. Kasi hindi mauubos yung struggles natin habang nabubuhay tayo. Doon tayo nagiging strong. Doon tayo nagiging um, nagkakaroon ng malalim na relasyon with the Lord. And then for those who are faithful but tired. So ayan, si Abraham walked for 3 days without answer, but keep on walking. God's provision is closer than it looks. So ayan. So si Abraham nung sinabi ni Lord sa kanya na pumunta sa Mount Moriah, he walked in for 3 days without any answer, without any, marami rin siyang tanong, but then hindi, ah, walang answer, walang negotiation na naganap. But then he keep on walking. He keep on trusting God. He keep on surrendering everything to God. Pero kita mo naman, when the time na i-surrender na niya, i-slay na niya yung si Isaac para as sacrifice kay Lord. But then ayun, andun yung provision. God provides yun, yung kapalit ni Isaac na, um, ano ba yun, yung sheep. So, provide niya yon as substitute na ang inaakala ni Abraham na isasacrifice siya is si Isaac. So, yun nga, God's provision is closer than it looks. So, ayun. So, ang final reflection natin tonight is, you won't always hear His voice, but if you walk in obedience, you will always see His hands. So, ayan. So, yung faith talaga natin, hindi naman talaga natin yan nakikita. Si Lord, hindi natin actual na naririnig. But then, if you have faith,
and you walk in faith, in obedience to the Lord, you will always see His hands. So, ayun, kapag talaga meron kang faith at pinangahawakan mo yon, lahat ng encounter mo, everyday yan, lahat ng every encounter mo with the Lord, alam mo, nakaka-amaze. Kasi, tawag doon, parang, nakaka-flatter, ano ba yun, yung privilege na na-encounter mo si Lord sa ganung moment, 'di ba? So, hindi mo nakikita, hindi mo siya naririnig, but then you have faith and you know na si God gina-guide ka niya every minute of your life. So when God is silent, He's not absent. So meaning, hindi porket silent siya, absent na siya. When He tests, it's to refine you, not to break you. Yun nga, kapag dumadaan tayo sa mga challenges, sa mga pagsubok sa buhay, wag sana nating isipin na pinapunish tayo ni Lord. Wag sana natin isipin na binibreak tayo ni Lord. It's the way of making us refined, making us strong, and making us instrument para sa mga plano niya sa atin. So yon. And just like Abraham, your mountain moment could become your miracle moment when you see the ram in the thicket. So ayun. Um kapag itinaas natin lahat ng decisions natin, lahat ng gagawin natin kay Lord, and we have this faith na kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin naririnig yung boses ni Lord, and pinaninindigan natin yung faith natin, you'll see every encounter with the Lord is a privilege and it's amazing and nakakagaan sa buhay. Ayun. So, I have here na mga processing question na pwede nating i-tackle inside the breakout room. Isisend ko to mamaya sa ating chat box. So sana itong session natin is nakatulong on how we develop our faith and relationship with the Lord. Thank you po. Amen. Thank you so much, Sis Madet. Napaka-amazing nung na-share mo po na preaching, no? Sana masagot natin yung dalawang processing question na to kasi medyo may good problem tayo. Medyo dumami tayo ng konti. Ayan. So after ng preaching, mag-open po tayo ng mga breakout rooms. Pero for now, let me ask kung sino po yung mga first timer. Kindly raise your hand. And yung next po natin is yung prayer of acceptance. Nakapasok ba si sis?